So ito pa yung isang balita natin patungkol naman sa excise tax na sinasabi nila sinasabi nilang ano ba ang magiging epekto nitong special powers ni Bongbong, dahil si Bongbong sabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng special power pero wala naman siyang utak. Hindi niya alam kung anong gagawin niya doon sa hindi niya alam kung anong gagawin niya sa special power na gustong ibigay sa kanya. Ito, pakinggan natin yung excise tax suspension. Ano ba ang benepisyo nito sa atin? Yan kasi yung nila, yung sinasabi nilang aalisin nila yung excise tax na yan. Aalisin nila para medyo bumaba. Ano naman yan wala namang kwenta yan. Magkano lang naman ibababa? Kung halimbawa alisin yan, ang tumaas ang gasolina natin, 100% ang itinaas tapos bababa, 3 piso, 2 piso. Malaking tulong na rin naman yun. Okay na rin naman yun. 2 piso is 2 piso. Pero kung titingnan mo, wala pa rin. Wala pa rin mga bossing. Hirap pa rin tayo at mas mahihirapan pa tayo. Pakinggan ninyo to. Ang laking debate ngayon kung dapat bang suspindihin o bawasan yung excise taxes sa langis. Ang laki po kasi ng patong ng buwis na yan sa mga produktong petrolyo. Sa bawat litro po ng gasolina na inyong bibilhin, 10 piso sa binabayad ninyo ay excise tax. Sa diesel naman, 6 na piso. So 10 pesos. So kung magkano? 111. 111 minus 10, 101. Malaki na rin bagay yun. 10,000. 10,000. 10 piso. Malaking bagay na yun. Malaking. So mababawasan naman. 101 na lang. Parang Dalmatian. So sa tingin ba ninyo, from dating 60 pesos, ngayon 101, paano na? Malaking tulong ba yun sa atin o hindi? Wala rin. Parang di rin natin naramdaman. Buti sana kung nabawas mga 40%, yan. At least kahit papaano, konti na lang yung i-adjust natin. Pero 10 pesos nabawas sa 111, naging 101 na lang, dating 60 pesos. Wala. Mahirap yan mga boss. So po yan kada litro. At iba pa, yung value added tax o yung VAT. Kaya't napaka-popular ng mga panawagan na tanggalin muna ang excise tax na yan sa mga produktong petrolyo. Pag tanggalin kasi yan, bagsak agad ang presyo ng gasolina ng 10 piso kada litro. Sa diesel naman, babagsak po yan ng 6 na piso kada litro. Instantly po yan. Katunayan nga, binigyan na ng Kongreso ang Pangulo ng otoridad na suspindihin yung excise taxes na yan habang merong krisis sa langis. Pero kung ganun, bakit po may mga ekonomistang tutol sa pagsuspindi o pagtanggal ng excise taxes sa langis? Halimbawa, ayon sa economic think tank na Action for Economic Reforms, nakikinabang naman ang lahat ng mga tao pagsuspindihin ang excise taxes. Pero ito po, ang talagang makikinabang dyan ng lubos-lubos ay ang mayayaman kesa sa yung mahihirap. Tingnan po natin ang datos na ayon sa grupo ay galing mismo sa Department of Finance taong 2021. Kung tatanggalin mo po ang excise taxes sa langis, ano ang matitipid ng nasa bottom 10% po ng income bracket? Ito po yung nasa talagang mahihirap na swerteng kumita ng 130,000 per year o 10,000 kada buwan. Magkano po? Tumataginting na 513 pesos per year lamang ang kanilang matitipid. Sobrang liit po. Bakit? Dahil sa Family Income and Expenditure Survey, maliit lamang ang personal na konsumo ng gasolina ng mga mas mahirap. Swerte nga kung meron silang sasakyan. Pero sa kabilang dako naman, ito naman po ang matitipid ng nasa top 10% income bracket. Yung mga kumikita po ng 2.9 million pesos per year. Ito po, 24,000. Yan po ang kanilang savings per year pagtanggalin ng excise taxes. Bakit ganun? Dahil mas marami ang kanilang kotse at mas madalas silang gumagamit mga sasakyan. Ito pa, yung mga kumikita ng 8.4 million pesos a year, makakatipid po ng halos 60,000. At ang kumikita ng 25 million a year, makakatipid po ng 77,000 pesos per year. Bakit ganun? Dahil mas malakas ang personal na konsumo ng gasolina ng mga may kaya. Lumalabas na sobrang laki ng kaibahan. Ang mahirap makakatipid po ng 500 piso, pero mayayaman makakatipid ng 10. Naintindihan niyo yung ibig niyang sabihin. Maganda itong report na ito kasi at least nagigets ninyo. Kasi nga, optics lang to kita mo, yung ginagawa ni Bongbong,
Yung gusto nilang gawin na pagbabawas ng excise tax, ang makikinabang sila lang din. Silang mga bilyonaryo at mga milyonaryo. Pero tayo, yung iba sa atin, karamihan sa atin, wala namang mga sasakyan. So, importante ba sa atin to? Kasi itong ibabawas na excise tax sa gasolina at sa diesel, mararamdaman lang natin to sa sa pamasahe, yung pagtaas ng pamasahe, bababa na, imbis na tumaas ng malaki, konti lang yung itataas dahil nga tinanggal yung excise tax. Ngayon naman, doon sa mga basic naman na kailangan natin, mga tinatransport na mga gulay from Baguio, imbis na tumaas siya ng 20 pesos, magiging 10 piso na lang. Tumaas pa rin, pero hindi na kasing taas ng 20 pesos. Ang ibig sabihin, kung in terms of matitipid, dahil wala naman tayong sasakyan, di naman tayo nagpapagasolina, 500 pesos lang. O 500 ba o 5,000 pesos lang yung matitipid natin sa isang taon versus sa 77,180 na matitipid ng isang bilyonaryo. So, ibig sabihin, itong putang inang excise tax, pagtanggal nila ng excise tax na ito, bagamat makakapagbaba ito ng presyo ng gasolina, ang makikinabang dito, sila-sila lang din. Sila-sila lang din. So parang sinasabi nila na itong special powers ng Pangulong Duterte para matulungan ang mga kababayan natin, lalo-lalo yung mga nasa laylayan, para mapagaan yung kanilang pasanin, katarantaduhang malaki yun. Ang tinutulungan lang nila na gumaan ang pasanin yung mga katulad nilang mga bilyonaryo at mga milyonaryo. Kasi marami silang sasakyan, kasi nagkokonsumo sila ng gasolina direkta. Hindi katulad ng mahihirap na kahit e-bike wala. Naglalakad na lang, nagbibisikleta na lang, di naman nagpapagasolina yan. So itong excise tax na to, may pakinabang ako. Konting-konting pakinabang ko at makukuha ko lang yan doon sa konting discount na makukuha ko sa mga kakainin ko. Iko-consume ko, shampoo, sabon. O pero yung direktang meron akong benepisyo sa excise tax, na to, pag shave off ng excise tax na ito, wala. Kung 10 sasakyan ko, meron. Makakatipid ako kung 10 sasakyan ko. Pero kung wala akong sasakyan, walang kwenta sa akin to. 70% ng mga Pilipino, walang sasakyan. O 70% may sasakyan, pero 70% mahirap. O, so ibig sabihin, yung 70% ng mga Pilipino, hindi mapagsisilbihan na itong pagkaltas ng excise tax na ito. It's still a big help, it's still good, pero ayun nga, good for them. Oh, yan yung ilagay ninyo sa isip niyo. Niloloko lang tayo ng mga tarantado na yan, yung mga nasa gobyerno. Niloloko lang kayo niya. Akala nyo, yung mga programa nila para sa inyo, hindi. Para sa kanila yan. Example na lang ito. Example na lang ito. O, yung iba pa, yung mga ayudahan na yan, akala nyo para sa inyo yan. Para sa kanila yan. Binibigay nila yung ayuda na yan para matandaan nyo na galing sa kanila yung ayuda na yan, parang binili nila yung kaluluwa ninyo. O pag nagkaroon ng eleksyon, ipamumukha nila sa inyo yan, wala na kayong matatanggap na ayuda. Pagka hindi nyo ako binoto, iboboto nyo na naman yung putangin na magnanakaw na yan. O yung mga yan, negosyante lahat yan. Mga elitista lahat yan. Hindi yan gagalaw nang wala silang pakinabang. Tandaan nyo yan. Kung meron man dito, yung tumutulong sa Pilipinas nang walang hinihinging kapalit, kay OJC yan. Si Pastor Apollo Kibuloy yan, wala nang iba. Mil kada taon pag tinanggal yung excise taxes. Para po malinaw, personal na konsumo yan. Iba po ang konsumo ng mga naghahanap buhay. Halimbawa, mga driver ng jeep at mga tricycle na siyempre nasa lower income brackets. Paano yun? Ito po ang argumento ng ilang ekonomista. Kung tatanggalin mo kasi ang buwis na yan, talo ang gobyerno ng halos 140 billion pesos in lost revenues. Tapos, ang makikinabang pa yung mga may kaya. Imbes po na ganun, bakit daw hindi mo na lamang i-retain ang buwis na yan at ang pera na nakukuha ay gamitin para gawing mas malaki at mas regular yung mga subsidiya sa mga nangangailangang sektor, gaya po ng mga jeep at tricycle driver, mga mangingisda, mga magsasaka at ang tunay na mahihirap. Hindi lamang one-time na 5,000 pesos na ayuda. Kumbaga, talagang targeted subsidies para sa mga piling sektor. Imbes po na tulong para sa lahat ng sektor, pero ang mas may pakinabang lamang pala ay ang hindi nangangailangan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yan ang problema ng party list system. Yan ang problema ng party list system. Supposedly yung party list system, naka-focus sila doon sa sektor na nangangailangan talaga. Pero ginagawa nila, yung sektor na yan, ginagamit nila para makapunta sila sa posisyon. Tapos pagdating nila sa posisyon,
Pucha, mamumuliti ka, magnanakaw. Tinan mo si Ridon. O, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong